The next 3 years po, susuportahan ko si Pangulong Duterte sa kanyang mga programa, mga legislative agenda. At gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, even it would cost his freedom someday, ay gagawin niya po ang lahat para sa Pilipino. Ako naman, dahil alam ko pong ginagawa ni Pangulong Duterte ang kanyang trabaho para sa Pilipino, sasamahan ko po siya kahit saan. Importante po si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Limang meron siyang iutos sa akin na illegal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Pinangalanan ng International Criminal Court o ICC bilang co-perpetrator sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, ilang dating Philippine National Police or PNP at ilang opisyal ng nagdaang administrasyon. Opisyal ng pinangalanan si Senator Ronald Bato de la Rosa na mahigit 3 buwan nang nagtatago sa International Criminal Court prosecution bilang isa sa 8 co-perpetrators sa War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilabas ng International Criminal Court o ICC prosecution ang public lesser redacted version ng document containing the charges na kinahaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na crimes against humanity, kung saan tinukoy ang malalapit niyang kaalyado bilang co-perpetrators sa kanyang War on Drugs campaign, kabilang ang dating hepe ng Philippine National Police na ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa. Matatandaang ilang buwan nang hindi pumapasok sa Senado si De La Rosa simula nang i-anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya noong November 8, 2025 na naglabas na ng arrest warrant ang ICC laban sa senador. Bukod kay De La Rosa, pinangalanan din bilang co-perpetrator sa War on Drugs ang kapwa niya mambabatas na si Senator Christopher Lawrence Bongo, ang mga dating opisyal ng Philippine National Police or PNP na sina Vicente Danel Jr., Camelo Cascolan, Oscar Albayalde, si Dante Guerra na nagsilbi sa National Bureau of Investigation or NBI, Isidro La Peña na dating sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA, at si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Inilarawan sa 16 na pahinang charge sheet ng ICC prosecutor ang umanay sistematikong common plan sa umanay pagpatay sa mga suspects mula 2011 hanggang 2019. Sa ngayon, wala tayong alam. Pero pwede ring meron na, kaya nga nagtatago. Pero ang iintayin po natin ay signed issued warrant of arrest. Yung kapatid, So, ang para po kayo na Senator Bongo at mag-cooperate na lang kayo kaysa sa, kasi they can do it 2 ways. One, imedya ng imedya, mag-press statement ang mag-press statement. Tapos, makukorta na lang mga utak natin sa mga statement nang hindi naman na-address yung issue in the proper venue. Kaya ako sa kanila, take the other step. Get a lawyer, lawyer up, understand what the charges are so far, understand what your position is. Again, you're not a suspect, you're not an accused or co-accused. You have to and you can participate in the ICC investigation so that some factual matters can be cleared. Kasi parang clearance, i-clear ko yung pangalan ko, hindi ako PMS. Why not? Diba? In laying down the charges against Duterte, the ICC prosecutor also just made the world smaller for his co-perpetrators by naming them. They include Bato de la Rosa, Bongo, Vitaliano Aguirre II, and several PNP officials. Time and again, we warned these people, even from prison, that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. Many of them will now go into hiding, joining Bato on the lam. No matter. Justice will always catch up with them. Justice will be served. Panahon na ng pagpapanagot sa pagpatay sa mga kapwa Pilipino. Oras na ng pagbabayad sa mga krimen
laban sa sangkatauhan. Justice is coming. Ang laman ng mga usap-usapan ngayong araw talagang tungkol dito sa paglabas na ng mga pangalan nila Bato. Pangalan nila Bato, nila Bongo, Aguirre, si Lapiña, walo yung pinangalanan ngayon. Kaya lahat ng mga balita ngayon tungkol doon. Parang nakikinikinita ko, di magtatagal, magre-reunion na ang tatlo Si Duterte, si Bato at si Bongo. Siguro sa parte rin ni Duterte, kung hindi naman pagbibigyan ang kanyang interim release. Lahat ng ginawa ni Kaufman unfit to stand trial, kadidesisyon lang ng pre-trial chamber, denied na naman yung appeal niya. Wala, talagang si Duterte hindi pinagbibigyan ng pre-trial chamber na makalaya kung ano-ano nang ginamit ni Kaufman na rason mayroon na daw bansa na willing tumanggap kay Duterte. Wala, hindi yun. May resolusyon na yung Senado ng Pilipinas. Wala rin yun. Tapos may mga rally-rally pa yung mga Duterte supporters doon sa The Hague, sa ICC. Wala rin yun. Kaya siguro sa parte ni Duterte, nakikita niya na mukhang doon na siya doon na siya talaga matatagalan talaga siya doon. Baka ang problema siyempre ang edad ni Duterte 80 na kung life imprisonment ang parusa sa kanya, o di mahaba-haba yun. Saka grabe na rin ang sakit ni Duterte. Alam naman natin, grabe, may mga sakit na yan si Duterte. So, itong si Bato, saka si Bongo, si Bato sabi niya, kung kailangan daw na samahan niya si Duterte sa ICC, masaya daw siya na samahan ang kanyang iniidolo. Kaya lang nung napabalita na lalabas ang arrest warrant, nagtago. Akala ko ba gusto niya ring samahan na si Digong doon sa ICC? Problema, balita pa lang na mayroong warrant of arrest, nagtago na. Ibig sabihin nun, ayaw mong samahan si Duterte doon. Si Bongo naman, ayaw magsalita tungkol sa issue na yan. Ayaw magsalita. Ayaw ni Bonggong magsalita tungkol sa issue na yan. Kasi laging ang sinasabi kasi ni Bongo, hindi naman ako co-perpetrator diyan. Ang trabaho ko kay Duterte ay alalay niya lang, assistant to the president. Special assistant. Laging ganun ang ini-insist ni Bongo. Si Bato naman, hindi siya makapagsasabing alalay lang siya ni Duterte kasi siya yung chief ng PNP. Siya yung nagpatupad talaga ng tukhang, ng double barrel, lahat ng Pero ngayon, ang problema, hindi naman uubra yung palusot na yan ni Bongo kasi may mga testigo laban sa kanya. Nandun sila Garma. Ano yan, mga kabunyog? Ngayon na naman, mayroon na namang statement si Bongo. Hindi daw siya co-perpetrator. Sige, idepensa mo yan doon. Gawin mong defense yan doon. Pero kulong ka muna sa ICC. Ang problema, anong gagawin niya? Kaya ang mangyari dito, si Bato nagtatago na. Si Bato nagtatago na. Ewan ko dito kay Bongo kung magtatago rin ito. May statement na si Leila de Lima. Sabi ni Leila de Lima, yan na kasi yung sinasabi namin sa inyo noon pa. Darating din ang panahon na ito. Di ba? Yun. Nabasa nyo yung statement ni Leila de Lima? Napanood nyo yun? Sabi niya, sumikip ang mundo nila. Ibig sabihin ni Bato, ni Bongo. Noon pa kasi anya, sinabi na namin sa inyo, pagbabayaran nyo ito, yan, dumating na. Dumating na ang panahon na ito. Yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kahit anong sabi pa ni Bato, ni Bongo, nalilito ako dito sa dalawang ito nabasa ko yung comment ni Bongo. Ang comment ni Bongo,
wala daw siyang kinalaman sa lahat ng yan. Sabi ni Bongo, let me be clear. At no time did I have any involvement in, knowledge of, or authority over these allegations. O sige, idipinsa mo yan doon, Bongo. O, idipinsa mo yan doon. Ha? Kaya, ano yan? Ang problema, payag ka ba, Bongo, na yung depensa mo na yan, pupunta ka doon sa dahig, sasagutin mo yan. O, ipakita mo doon na wala kang noong si Laila de Lima ginaganyan ninyo. Si Laila de Lima talagang sinagot. Hinarap ang lahat ng ginawa ninyo. O, sa bandang huli, napatunayan na si Laila de Lima wala. Ha? Wala talaga. Ikaw, Bongo, ang hirap no, nandun na si Garma, nauna na sa'yo. O, ang mahirap kay Bongo, nandun na si Garma, ready na, nauna na sa kanya. Ha? O, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, yan yung problema ni Bongo eh. Anong gagawin niya? Kahit naman si Duterte, ano ang depensa ni Duterte? Di ba ang depensa ni Duterte, ginawa ko ito para sa kinabukasan ng mga kabataan. Ginawa ko ito para sa bayan. O, ano naman ang sabi ni Bongo? Go ahead! O, talagang, papanindigan namin, tama lang ang ginawa namin sa Pilipinas. O, di sige. Lahat ng depensa nyo, ni Duterte, si Bongo, si Bato, lahat yun. Ano ang depensa ni Duterte? Talaga daw, siya talaga daw, ginawa daw talaga yun ni Duterte. Di ba, sabi niya, nung nag-appear siya sa kamera doon sa Quadcom, mayabang pa si Duterte doon. Mayabang. O, anong sabi ni Duterte? Tanggap ko na. Ako ang lahat ng may niyan. In-order ko talaga yan. Kasi gusto kong iligtas ang kabataan ng bayang ito. O, di ba? Si Bongo naman, anong sabi niya? Yes! Ginawa talaga namin yan. Papanindigan namin yan. Para sa bayan, ginawa namin yan. Si Bongo naman, ang sinasabi niya naman na depensa, hindi naman ako involved dyan. Kasi ang role ko sa presidente is special assistant to the president. Wala akong kinalaman. O di, sige, harapin nyo yan, mga kaso ninyo, at idepensa nyo ang mga sarili nyo. Ang problema, ayaw ni Bato nagtatago na nga eh. Ewan ko si Bongo. Ha? Ngayon, sabi ni Laila de Lima, ang sabi ni Laila de Lima, sabi ni Laila de Lima, time and again, we warned these people, even from prison, that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. O, tama si Laila de Lima. Tama si Laila de Lima. Winarningan na sila noon. Sa bagay, sa totoo lang, masyado silang naging kumpiyansa. Kumbaga, totoo naman, medyo malayo pa, pinaghandaan din naman nila. Pinaghandaan din naman nila. Anong ginawa nila? One. Ang nagpatupad ng lahat ng operations trusted ni Duterte. Yun ang unang ginawa ni Duterte. Lahat ng nag-implement ng operation trusted ni Duterte. Ano ang basis niya ng tiwala niya? Kilala niya. Mga tao na nag-operate sa Davao, yun ang ginawa ni Duterte. Si Bato de la Rosa, ginawa niyang chief PNP. Ikaw, Bato, ang magpatupad. Hindi siya tatraydorin ni Bato. Si Lapinya, ginawa niyang PIDEA, si Isidro Lapinya. Galing din niyang Davao. Si Vicente Danao, siya rin ang nagpatupad. Tao rin niya yan sa Davao. Si Kaskulan, finance, yan ang Davao Regional Office ng PNP. Lahat talaga Davao. Lahat Davao. Si Kaskulan, si Bato, si Lapinya, tapos si Aguirre naman, ginawa niyang DOJ Secretary, brad niya sa San Beda, sa fraternity nila. Talagang ang ginawa ni Duterte, pinasiguro niya na lahat ng masasangkot diyan sa war on drugs na yan, tao niya. Talagang kaya lang, hindi lahat ng panahon, God works in mysterious ways. Mga kabunyog, mga kababayan. O ngayon, anong nangyari? Nanalo pa sila sa eleksyon. Panalo si Marcos at si Duterte.
Talo si Leni Robredo at si Kiko. O, di tuwang-tuwa na naman ng mga DDS. Tuwang-tuwa sila Argo. Ano? Tuwang-tuwa sila. Ibig sabihin, hindi makakasuhan si Duterte. Hindi masusurinder sa ICC. Bakit? Nanalo si Marcos. Nanalo si Duterte. Talo ang Dilawan. Talo ang Pinklawan. Ngayon, tuwang-tuwa na sila. Kasi ligtas na si Duterte, ligtas na si Bato, ligtas na si Bongo, ligtas silang lahat. O anong nangyari? Nag-away ang Duterte at Marcos. Sino kaya ang dahilan ng pag-away nila? God works in mysterious ways. Di ba? God works in mysterious ways. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang lahat ng to, kahit nga ako, ito aminin ko to sa inyo. Nung natalo si Leni noong 2022, ang sabi ko, Diyos ko, bakit naman ginaganyan mo ang bansang ito? Ano pang mangyayari sa bansa natin? Si Duterte hindi naman mapapanagot na kasi nanalo si Marcos at si Sara. Paano na yan? Wala man lang. Sabi ni Argo, host, tandaan mo, si Bato, o si Bongo top 1, si Bato top 3. O di okay. Magagamit ba nila yung pagiging top 1 at 3 para hindi sila maaresto? O sige nga, Argo, magpakatanga ka na. Di ba? Magpakatanga ka na, Argo. I-invoke mo na yung top 1 at top 3. O sige nga. Hindi pwedeng arestuhin si Bongo kasi top 1. Hindi pwedeng arestuhin si Bato kasi top 3. Ganun ba yun? Di ba? Mga kabunyog, mga kawan. Hindi, sa totoo lang. Nung natalo si Leni Robredo noong 2022, sabi ko wala. Hindi talaga mapapanagot sila Duterte nito. Tapos bigla nag-away ang Duterte at Marcos. Nag-away ang Marcos at Duterte. So ngayon, anong nangyari? Nung nag-away yung Marcos at Duterte, sabi na naman nila Bato kay PBBM, Mr. President, i-commit nyo. Talaga bang hindi kayo magko-cooperate sa ICC? Sabi naman ni PBBM, we will not cooperate with the ICC. Hindi na tayo member ng ICC. Okay, tuwang-tuwa si Bato. Kasi sinabi na ni PBBM, hindi magko-cooperate sa ICC. Sumunod naman, tinanong na naman si Rimulya. DOJ Secretary Rimulya, ano bang stand mo sa ICC? Sabi naman ni ni Boying Rimulya, we are no longer a member of the ICC. We will not cooperate with the ICC. Di ganon. Tuwang-tuwa si Bato. Tuwang-tuwa si Bato. Kasi ang assurance, hindi magko-cooperate sa ICC. Ang problema, lumalalim ang away ng Marcos at Duterte. Kasi sila Sara Duterte din, grabe na ang atake kay Marcos. Yung yabang ng Duterte hindi nawala. Binibira ng binibira sila Marcos. Binibira ng binibira si First Lady. Binibira ng binibira si Romualdez. Habang binibira nila ng binibira si Marcos, si Romualdez, ang First Lady, lumalalim din. Lumalalim ang away nila. Hanggang sa unti-unti, nagko-cooperate na ang gobyerno sa ICC. Pinapapasok na yung mga investigador. Diba? Nagsabi na si Trillanes, pumapasok na sa Pilipinas ang mga investigador. Kaalis lang noong December. Tinanong na naman ni Bato. Anong na naman si Bato? Kasi senador siya. Paki-confirm nga kung talagang totoo na pumasok na dito ang ICC. Sabi naman nila, Boying Rimulya, hindi namin makumpirma, hindi rin namin ma-deny. Mukhang nag-iiba na. Nag-iiba na yung tono, Nag-iiba na, unti-unti. Tapos nagsabi na si Trillanes. Sabi ni Trillanes, pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, magko-cooperate ang Pilipinas sa Interpol. Kasi hihingi ng tulong ang Interpol Ang ICC naman hihingi ng tulong sa Interpol. Hindi na naman niniwala si Bato. Sabi na Bato, go ahead Mr. Trillanes, make my day. Natatawa lang si Trillanes. Ang problema, nung lumabas yung arrest warrant, ayun na nga, inaresto na si Duterte, diretso na sa ICC. Nabigla sila Bato. Nabigla sila Panelo. Nabigla sila Sara. Lahat sila nabigla. Hindi sila makapaniwala. Ganun pala katindi. Ganun pala katindi.
Kahit si Attorney Martin Delgra, ganoon ang sinabi, sabi ni Attorney Martin Delgra, hindi namin ini-expect yun eh. Oh, pagbaba namin galing Hong Kong, nandun na pala sila Torre. Tapos sinisindak pa nila si Torre, di ba? Sinisindak nila si Torre. Kahit si Duterte, binablap si Torre. Ha? Oh, nagpablap ba si Torre? Hindi. Hindi nagpablap si Torre. Kaya ngayon, may bali-balita pa lang na may arrest warrant si Bato. Takot na si Bato, nagtago na. Nagtago na si Bato. Kahit nung una, ang sabi ni Bato, wala naman sa akin problemang mapunta sa ICC kasi mabuti nga yun, makakasama ko na si Duterte. Pero nung napagbabalitaan yung napagbabalitaan na may arrest warrant, nagtago na si Bato. Si Bongo tahimik lang. Tahimik lang si Bongo. Pero sinasabi na rin natin, si Bongo ay kasama. Kasama si Bongo. Sigurado yan, 100% tayo, di ba? Oh, ngayon, lumabas na nga ang mga pangalan. Pinangalanan na talaga. Oh, sino ang mga nasa pangalan? Eh, yung mga pinagkatiwalaan ni Duterte na mga galing sa Davao. Yun yung mga tao niya galing Davao. Sila Piña, Kaskulan, Danao, Bato, Bongo, lahat Davao. Lahat Davao. Actually, pati yung national network na nag-implement ng mga pagpatay, mga high-value targets, sila Riena Garma, mga Davao din, mga tao ni Duterte sa Davao, sila Leonardo. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kaya ano ito, ngayon, si Duterte, si Bato at Bongo, malamang magre-reunion na ang mga ito eh. Si Duterte siguro naiisip niya, hindi na rin lang ako makakalabas dito. Pag dumating, sana makarating na dito si Bato at si Bongo. Kaya lang si Bato, sabi niya lang nung una, okay siyang pumunta na doon sa Daig. Kaya lang, mukhang hindi naman talaga siya okay pumunta doon eh. Kasi nung lumalabas na ang arrest warrant, nagtatago na siya eh. Ay kung gusto niya talagang pumunta doon samahan si Duterte, hindi siya magtatago, di ba? Si Bongo, naiiyak din si Bongo, namimiss niya na raw si Duterte. Pero kung totoo nilang namimiss sila si Duterte, okay sa kanila na arestuhin sila, dalhin na doon. Parang samahan na nila si Digong doon. Total, hindi naman nag-grant yung interim release. Hindi rin naman nag-grant yung di ba? Wala namang nag-grant sa mga motion ni Kaufman eh. Interim release, wala. Unfit to stand trial, wala. Wala, di ba? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ito yung dito, masaklap dito. Sa bagay, sa isang banda rin, malaki naman ang utang na loob ni Bongo sa kani Bato kay Duterte. Sa totoo lang. Bakit? Sino ba naman si Bato? Magiging senador, chief PNP ba yan kung hindi dahil kay Duterte? Magiging senador ba yan kung hindi dahil kay Duterte? Wala. Naging senador yan, naging chief PNP yan, naging senador yan dahil kay Duterte. Si Bongo, sino ba naman si Bongo? Super alalay ni Duterte. Pero nung naging presidente si Duterte, napakaraming proyekto ang binigay kila Bongo sa pamilya niya. Kaya maraming pera si Bongo. Lahat ng mga corruptions, sangkot si Bongo. Sinama ni Duterte, Parmali, yung mga overpriced laptops, lahat ng mga malalaking korupsyon, kasama si Bongo dyan. At nung bandang huli, natatakbo si Bongo, lahat ng mga programa ng Department of Health tungkol sa si Bongo, mukha ni Bongo ang nandun, malasakit centers. Sino ang nag-order sa DOH na i-promote si Bongo? Si Duterte yan. Maraming nabudol na kababayan natin. Akala nila yung mga programa ng Department of Health dahil nandun ang mukha ni Bongo, kay Bongo yun. Bakit nagawa ni Bongo yun? Ay, little president ka eh. Ikaw yung special assistant to the president, SAP. Kaya, kumbaga, si Bongo at saka si Bato, naging mga senador dahil kay Duterte. Kaya lang, kapalit naman ng lahat ng yan, kung ano sila ngayon, si Duterte ang dahilan yan. Kung ano't makukulong sila ngayon, si Duterte rin ang dahilan yan.
Di ba? Nakuha niyo mga kabunyog, mga kababayan? Kung ano si Bato ngayon at si Bongo, si Duterte ang dahilan niya. Hindi sila magiging senador kung hindi dahil kay Duterte. Ang problema, hindi rin sila malalagay doon sa co-perpetrators ng ICC, hindi rin sila malalagay doon sa kakasuhan ng ICC kung hindi dahil kay Duterte. Yun ang kapalit naman. Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan eh. Ha? Ang buhay ay weather-weather lang. Kaya nga naman ang lahat lang nilang nakuha kay Duterte, pakinabang. Di ba? Hindi naman lahat ng nakuha nila kay Duterte, pakinabang. Ito naman ngayon ang part ng hirap at pagdurusa. Nakukuha rin nila ito ngayon dahil din kay Duterte. Di ba? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Hindi, sa totoo lang. Hindi, ako real talk ako. So tingin nyo, magiging senador ba si Bato at si Bongo kung hindi dahil kay Duterte? Sus naman. Di ba? Oo. Pero hindi naman lahat ng nakuha nila kay Duterte ay ginhawa. Ha? Hindi naman lahat ng nakuha nila kay Duterte ay kasikatan, posisyon sa gobyerno. Hindi lahat 'yon. Ngayon naman ang makukuha nila kay Duterte, hirap naman at pagdurusa. Bakit nagtatago ngayon si Bato? Dahil kay Duterte, sinunod niya yung lahat ng order ni Duterte. Di ba? Kahit mga mali na yung pinapagawa ni Duterte, ginawa pa rin ni Bato. Ganun din si Bongo. Kumbaga binigay ni Duterte kay Bongo. Ang daming kontratang nakuha ng pamilya ni Bongo. Alangan naman, pag inutusan siya ni Duterte, dalhin mo nga itong listahan ng mga target na high value targets, ipadala mo kila Garma. Alangan namang hindi gagawin yun ni Bato, ni Bongo. Sasabihin ni Bongo, boss, pasensya na, wag mo na akong i-involve dyan. Pagka ganyan, ayaw ko. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Di ba? Yan yung mga nangyari dyan. Yan yung mga nangyari dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi sa lahat ng panahon, kaginhawahan, katanyagan, ang iyong makukuha. Hindi sa lahat ng panahon. Sa ngayon naman, ang nakukuha naman nila ngayon ay pagdurusa. Nagdurusa na si Bongo, nagtatago na, ay si Bato. Ang tanong naman kay Bongo, magtatago din kaya siya? Di ba? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang nangyari diyan sa totoo lang. Kaya sabi nga ni Senadora Laila de Lima, ngayon ni Congresswoman, noon pa kasi sinabihan na sila. Actually, dapat nakita nila na darating itong panahon na to. Kaya lang masyado silang nagtiwala Masyado silang nagtiwala. Una, umalis na sila sa ICC noong 2019 o 2018. Akala nila, wala nang magagawa ang ICC. Hindi naman tayo member na niyan wala na. Advice naman yun ni Panelo. Advice ni Media Aldia. Akala nila, dahil hindi na tayo member ng ICC, wala na. Pangalawa, eleksyon ng 2022, nanalo ang Marcos Duterte. Wala. Hindi si Leni ang nanalo. Ligtas tayo, ligtas. Ang problema, nag-away ang Duterte at Marcos. Yan. God works in mysterious ways. Di ba? Tapos, nanalo na naman si Bato at si Bongo noong 2025 election. Sabi nga ni Argo, number 1 si Bongo. Number 3 ba si Bato? Tuwang-tuwa sila. Kaya lang, hindi naman ibig sabihin na nag-number 1 ka, nag-number 3 ka sa Senado, pag lumabas ang arrest warrant, hindi ka maa-aresto. Di ba? Hindi yan. Tapos may impeachment na naman si Sara. Naligtasan na naman nila. Kakampi nila yung Korte Suprema. Kakampi pa nila si Chis Escudero. Tuwang-tuwa na naman sila. Tuwang-tuwa. Ang problema, napalitan na naman si Chis Escudero. Minority na naman sila sa Senado. Tapos ngayon, bigla itong mga balitang ito na kasama sila sa pinangalanan. Ayan na. Ito na yung panahon. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, ito na yung panahon. Talagang God works in mysterious ways. Yung sinasabi ko sa inyo noong 2022 na nung natalo si Leni Robredo, sabi ko, Diyos ko, bakit naman ganito ang nangyayari sa bansa namin? Paano pa mapapanagot ang mga Duterte?
panalo ang Marcos at si Sara Duterte. Pero yung pala, may ibang plano ang Diyos. May ibang plano pala ang Diyos, mga kabunyo. Kaya isang lesson dito, magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo. Grabe itong balitang ito. Ha? Sa bagay, matagal na nating sinasabi ito eh. Itong balitang ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Kaya lang, talagang ngayon, kumpirmado na. Ha? Ito ngayon, kumpirmado na. Pero matagal na nating sinasabi ito, Bongo, hintayin mo. Sigurado ako, 100% ako, kasama ang pangalan mo sa lalabas na kakasuhan sa International Criminal Court. Palapit na daw mag-reunion sa The Hague, sa wakas. Oo nga, no? Parang magsasama uli sa The Hague sina Bongo Bato at saka si Duterte. Ha? Pero sinabi na natin to noon, mga kabunyog, kung nanonood kayo lagi sa aking mga talakayan, si Bongo, sigurado tayo 100% kasama yan sa makakasuhan. Bakit? Talaga namang lagi lang ang paliwanag lang ang palusot ni Bongo, ang packaging ni Bato sa sarili niya, inusinti siya. Ha? Inusinti siya. Kumbaga siya ay alalay lang ni Duterte. Pagdating dyan sa mga usapin ng patayan, wala daw siya dyan. Kasi nasa presidential management staff daw siya sa Malacanang. Presidential assistant siya. Special assistant to the president. SAP Bongo ang tawag sa kanya. Kaya sabi niya, pang PNP yan eh. Pang PNP yan. Yung mga patayan na yan, hindi ako sangkot dyan. Sus naman. Paano naman hindi masabing sangkot siya dyan? Pag nag-o-order si Duterte kung sinong mga papatayin, kanino idadaan? Sino ang pinagkakatiwalaan ni Duterte na papadalhan niya ng mensahe? Sa tingin nyo, napakasensitibong bagay yan. Sino ang target? Sino ang mga susunod na papatayin o ipapapatay? Mga high-value targets. Halimbawa, yung mga high-value targets, mga mayors, mga kung sino-sinong, mga kilalang personalidad, sa tingin nyo, pagkakatiwala ni Duterte yan, ipadala mo nga. Ganito mga kabunyog, mga kababayan. Binasa ko yung yung charges yung nakalagay sa press release doon sa website ng ICC. Linabas na ng ICC yung documents ng charges. 16 pages yata yun. Binasa ko yun, anong nakalagay doon? Bumuo si Duterte ng dalawa. Una, nung mayor siya, bumuo ng tinatawag na Davao Death Squads. Yan yung nagsagawa ng mga pagpatay sa Davao. Ngayon, yung mga pagpatay ba na yan sa Davao? Sinong nag-execute niyan? Siyempre, yung mga Davao Death Squads. Paano pinapaabot ni Duterte yung mensahe niya kung sino ang mga papatayin? Paano ngayon pinapaabot ni Duterte kung go ahead? Ituloy nyo na yan. Siyempre, sekreto yan. Sinong pagkakatiwalaan o pinagkatiwalaan ni Duterte sa bagay na yan? Kumbaga, napakasensitibo niyan. Kanino niya idadaan yung kanyang order, yung kanyang desisyon ng go signal, go ahead. Ito yung, siyempre, yung trusted niya, sino yon? Si Bongo. Tapos, nung presidente na siya, nagbuo na naman ng tinatawag na national network. Yan na yung kinal Ruyena Garma, kinal Leonardo. Pag mag-o-order na naman si Duterte, kung sino yung mga target na high-value targets o kung sino man, kanino na naman idadaan yung order para makarating doon sa tinatawag na national network na magsasagawa ng operations? Kay Bongo naman yan. Kaya paano ngayon masasabi ni Bongo na hindi siya involved dyan? Diba? Pagkatapos, pag nasagawa na yung operations, syempre bibigyan ng reward. Sino na naman ang magpapadala ng reward? Si Bongo na naman yan. Si Bongo. Hindi ko lang kasi nakukuha yung interview kung saan kinumpirma ni Bongo na may reward. Napanood nyo na ba yon? Napanood nyo na ba yon yung in-interview si Bongo? Kinumpirma ni Bongo na may reward. Ngayon, sino ang nagpapadala ng reward? Sabi ni Ruyena Garma, si Bongo ang nagpapadala sa kanila ng reward.
So, ibig sabihin, yung sinasabi ni Bongo na hindi siya involved yan sa mga pagpatay na yan, kasi hindi naman siya part ng PNP. Nandun daw siya sa Malacanang. Sos naman. Oo nga, nasa Malacanang ka. SAP ka, SAP. Special Assistant to the President. So, ibig sabihin, kapag ang presidente nagpapadala ng order ng mga high-value targets o kung sino man yan, ang papatayin, saan? Sinong magpapadala? Siyempre, yung pinagkakatiwalaan ng Pangulo, sino yun? Ikaw, Bongo, bilang SAP, Special Assistant. Sino ang magpapadala ng reward? Ang galing ng ginawa nyo, padalhan mo na nga ng reward. Padalhan mo. Ang galing ng ginawa nila. O, sinong nagpapadala? Si Bongo. Mayroon bang ebidensya niyan? Yes. Mayroon bang testigo? Yes. Sino? Sila Royena Garma. Si Royena Garma. Kaya talagang tinik sa niyan kay Bongo, sila Royena Garma. Siyempre, yung mga pulis na nag-execute ng pagpatay, siyempre, yung mga riding in tandems na nag-execute ng pagpatay, nagsagawa, nag-operate, hindi naman si Bongo ang kausap nila. Pero si Bongo ang kausap ng mga leader nila. Si Bongo yung kausap nila Garma, nila Leonardo. Lumabas na yan sa pagdinig ng Kamara at ng Senado eh. 'Di ba? O ngayon, ang nang mangyayari, ako sigurado ako takot na si Bongo. Sigurado ako diyan. Kayo sa tingin nyo. Ha? Ang mangyayari dito mga kabunyog, mga kababayan, ang pag-asa na lang nila diyan si Sara Duterte. Problema, malayo pa si Sara Duterte. Inaasahan nila mapapalitan ang gobyerno. Ang problema, paano nila papalitan si Bongbong? Paano nila papalitan si PBBM? Magkukudita sila. Hindi naman sasama ang mga military sa kudita eh. Kaya nga may withdrawal of support, military support na naman sila. Wala rin, hindi rin umubra. People power, wala rin, hindi rin umuubra. Oh. Excited na sana sila nung sabi nila, seryoso ang sakit ng presidente. Hindi naman pala. So wala na. O ito, impeachment. Hindi simulan muna natin. Resignation ng presidente. Sa tingin nyo magre-resign si PBB? Ang tagal-tagal niya ang tagal-tagal ni ng plinano, pinaghirapan, makabalik sa Malacanang, tapos magre-resign. Hindi magre-resign yan. Hindi magre-resign. Pangalawa, impeachment. Imposible yan ma-impeach si PBBM. Unang-una, ang daming kongresista kakampi pa rin niya eh. Paano lulusot yan sa impeachment? So, wala na. Resignation, wala. Impeachment, wala. Removal from office, paano? People power? Paano magpi-people power? Nagpapatawag si Celis ng rally, ang umaattend lang sa kanyang panawagan, 35. Nung nanawagan sila ng malaking rally noong sinabayan yung rally ng iglesia, ang namobilize nila doon sa EDSA, 2,000, 3,000. Makakit ka na ng people power na 2,000, 3,000. So wala. So isa-isahin natin Resignation, wala. Impeachment, wala. People power, wala. Kudita, wala. Withdrawal of military support, wala. Sakit ng presidente, wala. Maayos na ang presidente, wala na. So ang pag-asa na lang nila Sara sa 2028. Ang problema, ang warrant of arrest ng ICC posibleng lumabas ngayong taon. Posibleng lumabas sa 2027, pero hindi na aabutin yan ng 2028. Sigurado ako. Sigurado ako. Sa tingin nyo, aabutan pa ng 2028 bago lumabas ang warrant of arrest? Mga kabunyog, sa tingin nyo, abutan pa kaya ng 2028? Wala. Sa kasi Sara, kahit manalo yan sa eleksyon sa May 2028, uupo yan June 30. Marami nang mangyayari bago ang June 30. Once na maaresto sila Bongo, sila Bato, yung pag-asa nila ito. Ito pa pala, may isa silang pag-asa. Ang pag-asa nila, yung desisyon ng Korte Suprema. Kasi pag sinabi ng Korte Suprema, hindi yan pwedeng dalhin sa ICC. Okay. Pero, kahit magsabi ang Korte Suprema hindi pwedeng dalhin sa ICC, aarestuhin pa rin sila Bato, sila Bongo, dadalhin sa Korte.
So makukulong pa rin sila. Kaya ayaw nilang makulong. Ayaw nilang makulong. O magtatago sila tulad ni Bato. Ang problema, sa tingin ko, sa tingin nyo, kaya ba ni Bongbong magtago tulad ni Bato? Ha? Ako sa tingin ko, mahihirapan. Mahihirapan ito si Mahihirapan ito si Bongo magtago. Kumpara kay Bato, ha? Kumpara kay Bato. Ha? Kaya ngayon, sa tingin ko, sigurado ako, takot na rin yan si Bongo. Takot na yan. Ha? Ano yan? Ang tanong, magtatago rin ba siya tulad ni Bato? Ay medyo mahirap-hirap magtago. Kaya nga si Bong Revilla, sumuko na lang kaagad si Bong Revilla. Alam ni Bong Revilla, wala namang mangyayari sa pagtago niya. Mahuhuli rin siya sa bandang huli. Kung medyo talaga kriminal ka na, kriminal ka na, matagal ka na talagang kriminal, sanay ka na sa pagtatago, madali yan magtago. Pangalawa, may training ka sa military. Ayun, may training ka sa military, sanay ka sa mga pagtatago. Kaya si Bato, kaya niyang magtago eh. Kahit nahihirapan siya, sige na, sakripisyo. Ha? Baha, kaya niya na yan. Kaysa naman sa makulong. Ayaw naman alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, dalawa lang ang pwedeng papuntahan ng mga yan. Dalawa lang. Sigurado ako, dalawa lang yan. Ang una, gawin yung ginawa kay Duterte. Arestuhin sila, i-turn over sa ICC. Yan yung isa. Pangalawa, kung susundin yung guidelines na linabas ng Supreme Court, kapag may mga ganyan, warrant of arrest na tapos wala pa namang lininaw ang Supreme Court na desisyon na mali yung ginawa kay Duterte. Ang pwede kasing gagawin, aarestuhin si Bato, aarestuhin si Bongo, ikukulong muna sa lokal na korte. Habang nakakulong sa lokal na korte, nakakulong sa kulungan, order ng lokal na korte, lalakarin yung extradition nila. Yun. Pero nakakulong pa rin sila. Ibig sabihin, wala talagang ligtas sa kulong. Wala talagang ligtas sa kulong. It's either ikukulong sa kulungan natin or ikukulong sa ICC. Direkta na. Kung kini-question kasi nung kampo ng mga Duterte, dapat ang ginawa kay Duterte, kinulong muna sa lokal na kulungan. Habang linalakad muna sa lokal na korte yung order na i-extradite na yan sa ICC. Yan yung ngayon. So, ibig sabihin, pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, dalawa lang ang patutunguhan. Ang una, i-implement kung ano yung ginawa kay Duterte. Or kaya, arestuhin si Bato, arestuhin si Bongo, arestuhin yung iba pa, dalhin sa kulungan. Hintayin na i-process yung extradition sa ICC. Either way, kulong pa rin sila. Di ba? Either way, kulong pa rin sila. Ngayon, anong gagawin ni Bongo? Magpapakulong ba siya? Magpapakulong? Hindi. Kung hindi, magtatago siya. Sa tingin nyo, kaya ni Bongo magtago tulad ni Bato? Ang kaligtasan nila, ang isa pang kaligtasan nila, pumunta na sila sa China. Pumunta na sila sa China. Mas mabuti pa yon. Bakit mabuti yon? Mabuti yun sa Pilipinas, mabuti rin yun sa kanila. Bakit mabuti sa Pilipinas? Ay, nabawasan tayo ng chinadors. Diba? Batiin ko si Gregorio Dalafo. Lagi daw nanonood sa atin. Ha? Sabi ni Ronel, arestuhin din si Argo. Oo nga, absent si Argo. Sinabihan ko kasi kahapon na Argo, habang tumatagal Argo, nawawala ang respeto ko sa'yo. Siguro, sumama ang loob. Wala kahit kasi napakasimpleng bagay na lang, pa rin. Hindi man lang mataas yung standard. Anyway, iba tayo, mawawala tayo dito sa topic ko. Kayo naman, siningit nyo naman si Argo. Hindi. Isang pwedeng gawin nila, pumunta sila ng China. At least sa China doon, kakalakad sila. Doon? Kaya lang, kapag pumunta sila ng China, nakakahiya. Bakit nakakahiya? Talagang pinanindigan nila na Chinador talaga sila. Di ba? Nakakahiya yon. Talagang pinanindigan na nila na China talaga sila. Kaya parang ang hirap ng choice,
Parang no choice. Ha? Alam niyo mga kabunyog, ang hirap ng buhay pag wala kang choice. Ha? Ha? Ang hirap ng buhay pag wala kang choice. No choice. Bakit no choice? Ang yaman-yaman ni Bongo. Imagine niyo yung nakuha ng mga transactions ng pamilya niya. Mahirap to eh. Mahirap. Bakit ganito? Ito na nga lang ang senaryo. Dalawa lang ang senaryo. Unang-una muna. Sigurado bang lalabas ang warrant of arrest ng ICC? Yes. Ang hindi lang alam kung kailan. Di ba? Alam nyo, ang warrant of arrest ng ICC parang kamatayan yan. Ang warrant of arrest ng ICC parang kamatayan. Sigurado darating pero hindi mo lang alam kung kailan. Di ba? Ha? Oh. Di ba? Oh. Naniniwala kayo na ang warrant of arrest ng ICC ay parang kamatayan. Siguradong darating, hindi mo lang alam kung kailan. Di ba? Oh. Oh. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Sabi ni Rinaldo Balgos, wag na attorney, traffic lang yan, rally. Hindi naman. Hindi naman natin haharangan ang kalsada. Doon naman tayo sa lugar na hindi tayo makakaharang sa traffic. Oh. Ano yan? Kailangan nating gunitain ang 40th anniversary ng EDSA People Power. Kasi diyan natin pinakita yung ating kapangyarihan bilang mamamayan. Shout out Humphrey Dominis. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Warrant of arrest kasi ng ICC, para yan kamatayan. Siguradong darating, hindi mo lang alam kung kailan. Di ba? Hindi mo lang alam kung kailan. Pero sigurado tayong darating. Sigurado tayong darating. Di ba? Ngayon, ito lang yung tanong. Si Bongo, anong choice niya? Wala. Wala talaga siyang pagpipilian. Magtatago ba siya tulad ni Bato? Ay, ni Bato? Mahirap. Hindi trained si Bongo sa gano'n. Hindi trained. Hindi siya tulad ni Ito. Hindi siya tulad ni Atong Ang. Si Atong Ang, alam niya na yan. Si Atong Ang, alam niya na yan. Dati na siya noon na nagtago. Naging legal lang yung kanyang mga negosyo. Panahon ni Duterte, lumakas yung online sabong niya. Pero alam niya, mahirap ang negosyo niya, mainit na yan. Gambling. Pag ang negosyo mo gambling, pwedeng dumating ang panahon, makakasuhan ka, makukulong ka. So gagamitin mo na ngayon yung network mo, yung mga connections mo sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kay Atong Ang, hindi mahirap magtago. Sa Bato de la Rosa naman, sanay siya sa training sa military. Sanay siya magtago. Marami rin siyang network niyan sa military, mga kaibigan niya. Si Bongo medyo mahirap. Hindi naman nag-training sa military. Kahit naman marami siyang ginawang kriminal na kaso na korupsyon, kung ano-ano man, pero hindi naman siya yung kriminal na na talagang alam mo na, yung involved sa mga criminal activities. Hindi sanay sa ganun si Bongo. Saka, nagpipilit siyang i-package ang sarili niya na siya ay hindi kriminal. Hindi siya involved sa mga krimen na yan. Siya ay, ang bisyo ay magserbisyo. Kaya nga malasakit center Malasakit center. Kaya nga nag-number 1 siyang senador Di ba? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang mangyayari dito, anong gagawin ni Bongo? Sa tingin ko, ganito. Pwede ba siyang arestuhin? Yes. Talagang aarestuhin sila. Kahit yung linalakad nila sa Korte Suprema na i-declare unconstitutional, invalid, illegal yung ginawa kay Duterte, kahit pa magdesisyon ng Korte Suprema na invalid yung pagkaka-aresto kay Duterte, illegal, unconstitutional, kung gagawin kasi, invalid kasi dapat inaresto siya. Ang argumento nila ganito ang dapat inaresto si Duterte, dinala muna sa lokal na korte para yung lokal na korte ang magde-decide kung anong gagawin kay Duterte. Ngayon, ibig sabihin, kung lumabas yung arrest warrant kay Bato at kay Bongo, ganun ang gagawin, ikukulong sila. Kung susundin yung ganung procedure. Pero kung hindi susundin yung procedure na yon, aarestuhin pa rin sila at gagawin yung ginawa kay Duterte ay turn over sila sa ICC.
Ang sabi yata ni John Vic Rimulya, pagka lumabas ang arrest warrant kay Bato, siya mismo ang pupunta doon. Ha? Hindi ko alam kung ano nang susundin na procedure ni John Vic at saka ng DOJ. Ha? O kaya ng ombudsman. Susundin pa rin ba nila yung dating ginawa nilang procedure? Ha? Or susundin na nila yung procedure na ibabalangkas ng Korte Suprema? Ang problema sa Korte Suprema, wala pang desisyon. Wala pang desisyon. Kaya pwedeng sabihin ng court ng nila John Vic Rimulya, ng PNP, ng DILG, ng DOJ, ng Ombudsman, sundin pa rin natin yung dati nating sinunod na procedure. Ay di pagka ganun, ibig sabihin, aarestuhin, dadalhin sa ICC. Ha? Kaya, ayun, sabi ni Cornel Martinez, si Bongo sanay sa pagnanakaw, magaling magtago ng pera. Mahirap din daw kay Bato kasi mataba na. Hindi, siyempre, mahirap magtago. Lahat naman mahirap. Kahit si Atong Ang, sobrang yaman mo. Wala. Ano rin, kahit naman si Saldico, okay, hindi pa naaaresto si Saldico. Pero sa tingin mo, maganda ba yung nangyayari kay Saldico? Siyempre, hindi. Napakayaman mo, napakarami mo, bilyon-bilyon ang pera mo, trilyon pa. Nagtatago ka naman. Di ba? Sabi ni Atong Enzo, attorney no case, nagmarites na lang. Marites ba ito? Ang tagal ko ngang sinasabi ito. Sabi ko, sigurado tayo, lalabas ang arrest warrant yan kay Bato. So, lalabas ang arrest warrant kay Bongo. Si Bongo, nung una kasi, kahit si Bongo nagsasabi, hindi naman ako involved dyan sa mga pagpatay na yan. Ordinaryo lang akong alalay ng presidente. So, wala. Sabi ko, hindi yan. Sa atin, pwedeng umubra yan sa Pilipinas, sa ICC, tell it to the Marines. Sasabihin sa'yo ng ICC, tell it to the Marines. Alam nyo, kaligtasan lang talaga ng lahat ng ito, si Sara. Ang problema, 2028 pa si Sara, June 30, 2020. Kung manalo sa 2028, hindi pa nga nakakasigurado yan. Sabihin mo pang malakas ngayon sa survey yan ngayon. Ang eleksyon sa May 2028 pa. Pag na-convict pa yan sa impeachment sa Senado, hindi na yan makakatakbo. Ninawala na naman sila ng pag-asa. Kaya, kumbaga, si Bongo, top-notcher senator ka ng 2025. Okay. Si Bato, nanalo sa eleksyon ng 2025. Pero yung kanilang katuwaan ay kaligayahan, ang kanilang kasayahan, wala. Nasaan na ngayon? Top-notcher si Bato ay si Bongo nung eleksyon ng May 2025. Pero, laging naiisip niya na ngayon, ano kaya? Lumabas na kaya ang arrest warrant? Delikado. Actually, naiisip na nga yan ni Bongo ngayon. Naiisip yan ni Bongo. Paano nga kung lumabas ang arrest warrant? Diba? Kaya ito mga kabunyog, mga kawain, siguro naiisip din ni Bongo, makukulong ako sa ICC, batang-bata pa naman ako. Si Tatay Digong, hindi na yan tatagal. Di ba? Hindi, sa totoo lang, si Digong Duterte, hindi na yan tatagal. Hindi ko sinasabing 1 taon, 2 taon. Pero matanda na si Duterte, 81 years old na yata, 82, hindi lang eksakto. Di ba? Pero si Bongo, saka si Bato, bata pa si Bato. Bata pa si Bongo, ang lalakas pa nila. Ang galing pang mag-basketball niyan. Di ba? Ibig sabihin, tatagal pa sila sa kulungan. Life imprisonment. Ang sentensya doon sa ICC, walang patay. Hindi ka papatayin kasi walang death penalty doon eh. Walang death penalty doon. Pero life imprisonment ka. Imaginin mo yan. Matatapong, mauubos ang buhay mo. Hanggang doon ka sa kulungan sa ICC. Nasaan ngayon yung mga ninakaw mo sa bayan, yung sa Parmali, yung kinita ng negosyo ng pamilya mo, yung sa CLTG. Hindi mo naman mapapakinabangan. Nakakulong ka sa ICC. Di ba? Di ba? Ang hirap ng ganung buhay. Mas mabuti na yung wala kang bilyon-bilyon, trilyon na pera. Ang importante, kumakain ka ng 3 beses sa isang araw, pero malaya ka naman. Di ba? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya, ano yan, mga kabunyog, mga kababayan?
medyo, ang tawag dyan, no choice. Ang isang choice na lang nila, pumunta sila ng China, doon na tumira sa China. Oo, pero mapapahiya ang kampo nila niyan. Mapapahiya ang mga DDS niyan kapag tumakas sila at pumunta ng China. Parang pinanindigan na nila niyan na talagang ano sila, China talaga sila. Di ba? Kapag tumakas sila at nagtago sila sa China, pinanindigan na talaga nila, China sila. Oh. Kaya, ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ang warrant of arrest ng ICC ay parang kamatayan. Tandaan nyo yan. Ha? Parang kamatayan. Siguradong darating, hindi lang natin alam kung kailan. Okay? Okay? Diba? Mga kapamilya niyang manginabang sa amin ni Emilio. Oo, pero siya. So, kahit ngayon, naiisip na ni Bongo yan. Paano kung lumabas ang arrest warrant ng ICC, nandun siya sa Senado? Diba? Si Bato kasi desisyonado na. Hindi ako magpapa-aresto. Ayaw kong makulong. 'Di ba? Yan yung problema niya. Si Bongo hindi handang magtago ang taong 'to, sa tingin ko lang. Hindi ito handa. Pero anong naiisip niya rin? Magpapakulong ba siya? O magpapakulong. Dalawa lang naman ang kulungan. Makukulong sa lokal na kulungan, makukulong sa ICC. Yun lang ang papupuntahan. Ha? Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.